use sa ato ang project. Hindi lang regular design. And other than that, consider pa natin aesthetics sa ato ang building. Okay, so let's say na si two-story lang na, safe yung design na pero nagkong na sure kita sa ato ang side activity sa atong building. Pero aesthetic wise, or design na ito, kaya na maneuver na design. Kung small scale, kung small lang ang projects, nagkong kayo kulong, nagkong kids. Di ba, ikaw sa kita na, kung two-story lang yung balay, kung meter yung kulong, hindi okay mo. So, kaya i-consider din natin sa ato ang analysis and design. So next is the economy. The overall cost of the structure should not exceed the client's budget. Frequently, teamwork design will lead to overall economy. So, dali siya, mostly is mo ang primary consideration na to. Di ba, client man, bawat client. Si client, lead na nag-limit yung budget na siya nakaset ng parang anak. I-declare na niya sa imuha. Jadi ikaw mo na yung mga kaiguan dayon. So, paano lang, sunti ka, kung mga client naman ang ulit sa prices. Because, pasagad sa budget sa imuha kuhan. Kung gusto buwato sa ikaw engineer, pwede mo. Kung gusto ka na sa client, wala siya limit siyang cost, yung budget. Wala kayo, wala problema na. Pero, in actual, ang kaya as much as possible, yan ang mag-yun. Kung matag ka ng BOQ mo, matag ka proposal, mo niyang kumang base mo initial na design, mo niyang cost, kung pa din sa client, yan ang mag-akan, palitan niya yung pagkito na, or yan ang i-address yung mga para pagkamayan ang cost. So ikaw as engineer, sa kaya, siya man yung client, so kung gusto, kung gano'n, nakikatawa na engineering. So kasama siya po, initially, before we mag-start ang project ito, kailangan set of plans na na RT, structural, technical, etc. So during that, isa ka na i-fix na plan, during the construction or sa start sa construction, pwede na siya ipag-value engineer, meaning, pausan na ito-analyze, pausan po na assess na pagkagyan ang cost. So, ang kita engineer, kung ikaw assign, kung ikaw sa iwan siya kabot, ikaw structural engineer na, ikaw naman yung strategy, asa ka po, asa siya, hindi mo siya pwede pagkagyan, either pagkagyan, kung ang possible mo, kung baba ka sa safety factor, kung risky, so pwede na siya sa ato risk management daw, asa ka adjust na during actual. Pero kahit ako, siya na na-initial design, gusto sa client na pagkagyan, ang cost, ipagaling engineer niya, then balik na. So, though usually yan ang framing na ito, hindi naman sa mga framing, kasi gano'n na sa dimensions na ang usap, or sa mga materials, sila change. So, next is the structural efficacy. It involves two major aspects. A structure must be strong enough to support all anticipated loading safely, and a structure must not deflect, tilt, vibrate, or crack in a manner that impairs its usefulness. So, ganyan ang masunod naman ito, kita sa structural engineer kung saan siya pag-design, pag-analyze and design ng structure. So, kanya na na-discard nito, kanya na way during design na yun, kailangan mag-way of design. Pero, nandiyan tayo inasunod ng mga codes sa minimum or sa maximum na pwede na gamiton. Kailangan dyan, musunod siya na range na siya, sunod din ang minimum na siya, yun siya babaan na, kaya di na ang anchor ang design. Then, nalang sa imuha, kung saka mataas ka or mataas ka ba, malo sa slow, malo ka na-arrange, wala kinakatong i-naon during design. The next is the maintainability. So, a structure should be designed to require mga simple maintenance procedures. So, the design process is a sequential and iterative decision-making process. The three major phases are the following. First, the definition of the client's needs and priorities. So, all buildings or other structures are built to fulfill a need. It is important that the owner or user be involved in determining the attributes of the proposed building. These include functional requirements and aesthetic. Malo ko ito. Jadi baru. Oke lah, oke lah saya. Yang harus terima kasih saya kasih ini. These include functional requirements, aesthetic requirements, and budgetary requirements. The latter include visual cost, premium for rapid construction to allow early occupancy, maintenance, and other life cycle costs. So at this stage, first yung may is mag-meeting yung gawin ng client. Determine na mo kung saan yung purpose niya, anong magpapastrap siya niya, kung saan yung requirements siya itself as the owner, kung saan yung gusto niya or kung saan yung intended use niya sa each part of the building. So diyan rin determine ang mga initial costing and initial materials na gamiton, and the initial design mostly siya may tabo. So next, the development of project concept. Based on the client's needs and priorities, a number of possible layouts are developed. Preliminary cost estimates are made. The final choice of the system to be used is based on how well the overall design satisfies the client's needs within the budget available. Generally, systems that are conceptually simple and have standardized geometries and details allows construction to proceed a series of identical cycles that are most cost-effective. During this stage, the overall structural concept is selected. From approximate analysis of the moments, shears, and actual forces, preliminary member sizes are selected for each potential scheme. Once this is done, it is possible to estimate cost and select the most desirable structural system. The overall thrust in this stage of the structural design is to satisfy the design criteria dealing with appropriateness, economy, and to some extent maintainability. So, wala ko siya. Design. So, next is the design of the universal system. Once the overall layout and general structural concept has been selected, the structural system will be designed. Structural design involves three main steps. Based on the preliminary design selected in phase 2, a structural analysis is carried out to determine the moment, shear, or the actual forces of the structure. The individual members are then proportioned to resist its load effects. The proportioning, sometimes referred to as member design, must also consider overall aesthetics, the constructability of the design, coordination with mechanical and electrical systems, and the sustainability of the final structure. The final stage of the design process is to prepare construction drawings and specifications.
So dili part pag mga usually pag mga kay as structural engineer kay ang focus ng ginagawa is ang framing sa building. So other than that, mo design natin consider po nato sa maliban sa architectural side, isang electrical, mechanical, and plumbing and auxiliary. So usually kami plumbing, electrical, and mechanical ganito lo. Anong kinahanglan na natin i-consider? Kaya naman siya mga opening, nang mga dapat preparation buhaton para ani sa atong structure. So dili lang kay for example slab dili lang kay busan na kalit ng slab nato, dili lang kay design nato ni or i-analyze nato ni as a whole na complete tanan. While in actual natin mga naka-embed na pipes, natin ko na opening kaya natin mga tinatawag na blackouts. So familiar mo sa word na blackout in construction. So pag natay ka ng i-leave na opening na dili kung mag-pouring ka, mag-boost ka, dili na siya pilon kay nanay purpose na opening. So that purpose usually drainage for plumbing yan sa mga pipes, mga mechanical, mga risers na to. So para siya diyan na panganigon sa mga openings na to. So kailangan dito ang blackout. That's why in structural analysis, pinakonsider natin na kung sa'yo mga musulod sa atong members, maliban sa concrete o reinforcement. Kaya in actual, bantay mo especially pag mga pipes, kita na ba mga pipes, isulod sa beam, beam ni, agi ang pipe, pasok dito niya, hindi siya nag-adjust, ang beam ang nag-adjust, yung baka ng beam, ipasok ang pipe, kita na mo mga instances. For example, kanya beam siya na concrete na, baka na siya, hindi agis, agi ang pipe. So, kaya siya is, bawal yun siya no, kaya kung mga members, nanagin tayo mga ma-lessen yun ang atong strength or possible atong gitanggap ang atong member kung fail na siya. However, na mga requirements or ginala kay hindi siya ginalaw. Ay actually, allowed man siya as long as consider siya during structural analysis. Kaya may instances na wala tayong choice kung di pa agiyon siya. No? So pag agiyon siya, kailangan i-consider na to ang structure. So for example, kung beam, then kung wala tayong choice, kailangan yung magi sa ang pipe sa beam. Kaya siya assessment lang tayo mo as engineer, kung ikaw willing ka risk na ang ilang pipe yung mga beam, yung mga design, willing ka mabangagan na siya. Imuha na siya na risk management technology kung sa risking na engineer. Pero lagi siya, possible din na siya nababangagan. Then usually, hindi mo lang nila pagpapangag beam, i-secure lang nila for as much as possible, nasa sa mid-span sa buwang beam. Kailangan ito ang zero shear na inyo na lang sa structural theory na di ba ang ano is sa buwang. Di ba, pag-ulit ang beam, mo yung span. Makapan mo shear diagram mo. Bang shear diagram niya, na siya, simple span lang. So zero siya diyan. So diyan lang siya. Kung gusto niyo kang na-pipe mo agi, diyan ka consider na as much as possible na diyan area. Kay zero shear na siya. Then other than that, kailangan ko na siya sa cross section ni sa atong beam. Muna yung mutual axis. Di ba mutual axis meaning ano siya may compression, na speed span. So ano siya compression, ano siya tension. As much as possible, ang pipe, kaya na siya ipapang sa tension na side. Ano man, kaya designing beam, di ba si concrete strong man siya sa compression. So ina-analyze natin siya as a whole. Ginakuha natin kaya i-analyze sa beam. While dire, weak man ang concrete sa tension. So di ba lahat ng reinforcement during design, which ay wala na later on na assumption. Ang consideration na natin, ginasyon na ito, ang carry sa tension lang yun, si steel lang yun. So sa ito ang assumption natin, si area lang steel ang gina-consider. Wala natin na disregard si concrete kay low na siya tension, na siya tensile strength, low naman siya naman, okay siya. So dito na namasyon na si ginasyon na ito, si steel na ginagdala ni para siya lang mo, at siya ginang-carry mismo. So that's why, hindi na impossible or promoted, wala kita yung choice, hindi na siya yung tama ng mga pipes. Okay, di ba wala na yung area sa concrete. So sa ito ang analysis pala, wala na yung area, wala na hindi na i-add sa atong calculations. Pwede siya mga opening beam. I mean pipes. Doon kanina, subject pwede siya for further analysis. Hindi na po siya yung decide ang galit. Nakita mo beam. Sige, pag yun sa tumawa, pipe. Hindi na mo na. Hindi na po siya nakadali na. Okay na nakadali doon. Step by step always na itong any movements sa site, I mean sa construction, any changes sa plans, any changes sa process, ato nyo nangyari yung flow, proper na flow. Hindi na siya ayun yung practice na usually na siya, present siya sa karon na pag sa contractor na site, pag kanina, para dili tayo dili mo magabugahan sa inyong kung isa may inspect, sa owner, sa designer. Sigara nila na nila ang mga ginagawa. So, kamo willing mo na kuan, willing mo na i-release yung lisensya kasi ninyo, tanan changes, tanan ginatago ninyo sa site, inyo ang lisensya kasalanan na. So kung dili mo sa man ra kanang safe na natago ninyo na so mo pero what if sa kada tago na to naging mga percentages na ano to, may compromise akong movement. So that's why kung dili pinakaya, dili possible ang 100% sa plano and procedures sa masunod. Mo pa dito, dili mo ginatago kung sa to ang alternative or kailangan mag-seek approval always sa designer. Ala. Questions? Ada questions? Sa ito? Hindi mo sa mga site sa kuha check. So ako pinagkakuan. Okay lang mga nakakal dito, wala ko nakitaan. Apil ko kay hindi ko sa pan. Okay. Kung nalawa na, di ba? Pag nasa, for example, sa kuha site, ako sa management na site, ako ang engineer sa client, so direct ko sa client mismo, so ako yung handle sa designer, sa contractor side. So ako ang technically inspector. Usually kayo wala yung scope ito sa trabaho kita na kailangan ko project in charge ana ano sing project in charge supervisor na ikaw na mag-inspect sa work sa imong sa contractor, ikaw mag-check, ikaw mag-control sa schedule, ikaw mag-control sa cost, sa materials na nag-release. Kay mo ang thinking syempre dili sa panic sa contractor, dili sa designer, imong kanilang dito ways ang client, kasi sila under mo kanila. So imong i-make murag mo ibutang mo sa release sapatos sa client, so i-take mo ang project as your own. Nang ikaw mo andre, so during inspection kaya kaya makita niyo makita ng sumihay ka ng din. Hindi lang nila lang yung masakpan ba. So mura ka ng QC. Mura ikaw check sa trabaho nila ba? Ya, mingon sila na pupunta mo na sila pag na ready na sila i-check sa mga ready na ako check. Mingon na sila check kanin adlaw na ni event. Pero pag mingon sila mag-check sila, dapat ang thinking nato, na-check ba nila? Before nila i-check sa mukha dapat, kailangan ma-assure okay na kami na yung approve or kung namin additional comments dapat gagmay na lang. Pero kasalanan nila sa construction nga sa site. Pag mingon sila kumana na takod, kumana na takod, ana na. So mag-check mo duha na. Pag-check na ana,
First time na na-checkan na portion. Sa akin, abot na ko, wala kami tanungan. Galikot pa sila bakal. Kanang may gasal sa bakal, huwag may malibot. Ano mana? Kapit na. Wala, sorry, ko check. Di ba nakay di mabantayan? Wala. Pag nakay di mabantayan, or ikaw inspector, nakay di mabantayan. Dahil ko ka na mistake nila. Kanay lang ginagawa. Imuha pa ng liability, so dapat mo check ka. Kung kita init kita maka sa kung wala yung buhay, kung mabiguan mo sa inyong mga trabaho na yung buhay during checking. Wala na, ayun sila yung natutunan ng kuwan. Yung pagbabatay na rin mo, may sila na ay, kumunto. Wala na. Pero ako na, ilang yung galitan ng ilang yung galitan bakit? Usually na rason mo sila. Ako ka nang mingon sila sa mga isu mo ginatawon. Pag mingon sila isu ginatawon, meaning kaya tawon. Isudan isudan sila or dugay lang kay kuwan. Pero kaya siya. So kung kaya mo mo pa din masaya na sige daw, bilan mo na. Sige daw singal na to, ano yun na to. Mabilin sa bakal mo nang usually reklamo nila, yung spacing, hindi nila makuha. Muna ipakuha sila sige daw kanina ako, ninaka sa mga trabaho. Kapag kita mo kaya mo di ay suportahan. Kung ito punch list dito, mini punch list mga correction mo, or mga comments mo sa side. Kaya dapat sundon bato din. So ina na flow pag naka sa management na side, pag naka sa inspector na side, pag naka kailangan yung inspector ka kailangan. Kung in any cases na kung sa ako sa building, it's my personal role, it's my first doon sa client. Tuloy sila sa contractor, before sila mabot sa contractor, ikaw may wala na nila. Isang pabalik sa contractor, kailangan balik sa side, mingon na sila nga, i-approve na nimo, ipag-approve na nimo. Mingon ba si client nga, kung mali yung contractor, mingon na sila sa imo nga, ikaw check na, ano wala nimo nantayan. So sa ikaw nimo, sa purpose nimo, wala nimo nakita afuan. Diba sakit sa client tingnan nga, plus direct. Nangin na siya sa balik. So pagkabot ninyo, pag mga client, diba, tinuod sila sakit kayo mga mga tao sa side, kung yung mga manager, mga nasa taas na to, mga dagkong tao na, kasi mga sakit na so kaya lang tayo, hindi na siya damdaman natin na anyways, balik na sa itong topic. Sorry. Introduction to loads. Once the structural forms is determined, the actual design begins loads, elements that are subjected to the primary loads, the structure is intended to carry, and proceeds in sequence to the various working members until the foundation is reached. In order to design the structure, it is therefore necessary to first specify the loads that acts against. So, nakalay man siguro mo load pass. Pagilihan mo asa kung say flow sa akong loads. So, asa namang start. So, for example, start dito sa taas. So, start sa roofing. Ang roofing, mga sa kolong, kapatid sa foundation. Then from slab, start sa slab. Say loads na carry sa slab. Ang gikan sa slab na carry, mag-distribute sa ato ang beams. Then beams, so kung ay girders magi. So, pagilihan ba ng girders? Sa kalikan sa girder sa beam. So from girders na yun, tapos sa kolong, ando mabot sa foundation. So inana ato ang flow. So dili sa reinforced concrete, ang flow lang ana. Dili sa atong ibon sa subject road. Do una ta magunat ang una natin ang beam man. After sa beam is kolong at then last ng slab. Pero kung mubuhat yung na framing, na sa slab. Kaya diyan ang loads, diyan ang sugod ng loads. After this slab, sinta beam, then beam kolong foundation tayo. Thus, a building for slab design first, followed by the supporting beams, columns, and last foundation. Last week, Monday, Tuesday po. Go. So, types of loads, nanay loads. Kasi hindi dadahan ko para makakontribute natin sa ating number. So, types of loads, vertical loads due mainly to the occupancy, self-weight, and snow array are commonly referred to as gravity loads. So, under gravity loads, nanay dead loads and light loads. So, dead loads, weight mismo sa beam. So, fix na siyang load. Pag ipalato na siyang itukod ng building, nanay natin